Tahimik na naglalakad ang 12 taong gulang na si Jiro, papunta sa eskwelahan. Hindi niya alintana ang matinding sikat ng araw na tumatama sa kayumanggi niyang balat. Isang tricycle ang dumaan sa tabi niya, kung saan sakay ang ilang mga kaklase niya, kasama na si Atong na palaging nang aaway sa kanya. Pinagtawanan siya ni Atong dahil sa naglalakad siya at walang perang pamasahe para makasakay ng tricycle, pero hindi niya yun binigyan ng pansin. Mahirap ang buhay ni Jiro, ngunit hindi niya yun ikinakahiya. Ang kanyang lolo Emong ay mag-uuling sa lugar nila at tumutulong siya rito sa trabaho kapag wala siyang pasok sa eskwelahan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na si Jiro sa eskwelahan. Sandali siyang natigilan nang may nakita siyang kuting sa gilid ng daan. Alam niyang umiiyak yon at hinahanap nun ang nanay nito. Yumukod siya at kinuha ang kuting. "Naku, kawawa ka naman. Ano nangyari sa'yo? Nasaan ang nanay mo?" Panay lang ang nyaw ng pusa. Luminga si Jiro hanggang sa isang puting pusa ang lumapit sa kanya. Ibinaba niya ang kuting dahil alam niya na ang pusang yun ang nanay nito. "Oh, ayan na ang anak mo ah. Huwag mo na siyang hayaan na mahiwalay sa'yo." Napangiti si Jiro nang magkasamang umalis ang 2 pusa. Mahilig talaga sa mga hayop si Jiro. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga ito, ay kinakausap niya ang mga ito na para bang naiintindihan siya ng mga hayop. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit may ganun siyang ugali. Ang naalala niya lang ay bata pa lang siya ay mahilig na talaga siya sa iba't ibang uri ng hayop. Sa pagtayo ni Jiro ay nagulat siya nang may biglang tumulak sa likod niya. Muntik pa siyang mapasubsob sa lupa. Mabuti na lang at nagawa niyang ituon ng mariin ang isa niyang paa sa lupa. Sa pagharap niya ay agad niyang nakita si Atong na nakangisi. Kasama nito ang 2 pa nilang kaklase na palaging nambubuli kay Jiro. Yumuko si Jiro. Hindi siya nagsalita at nagsimula na siyang maglakad patungo sa kanilang silid-aralan. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Atong sa braso. "Atong, malapit na magsimula ang klase. Kailangan na nating pumasok." Wala akong pakialam. Ano naman yung ginawa mo kanina ha? Kinausap mo yung 2 pusa? Huh, kakaiba ka rin talaga no? Ano sabi ng pusa sa'yo? "Bakit ba palagi kayo nakikialam sa ginagawa ko? Hindi ko naman kayo naaabala sa pakikipag-usap ko sa mga hayop, di ba?" Sumasagot ka pa ha? Ano rin ba pakialam mo kung gusto kong makialam? Nakakatawa ka kasi. Mukha kang baliw kapag nakikipag-usap ka sa mga hayop. "Pabayaan nyo na lang ako, Atong. Bitiwan mo na ako pakiusap. Ayoko ng gulo." Tandaan mo to, Jiro. Kapag nakita pa kita ulit na nakikipag-usap sa mga hayop, kahit langgam pa yon, bibigwasan na kita ng isa sa bunganga. Naiintindihan mo? "Ano ba kasing dahilan kung bakit ka nagagalit sa pakikipag-usap ko sa mga hayop, ha, Atong?" Pabida ka kasi. Feeling mo, kakaiba ka. Marahas na binitiwan ni Atong ang braso ni Jiro. Nagmamadaling lumayo si Jiro kina Atong at pumasok na siya sa kanilang silid-aralan. Umupo siya sa kanyang upuan na nasa pinakasulok ng huling row. Yumuko siya nang maramdaman niyang nagnilid ang kanyang mga luha. Ang totoo, hindi niya talaga maintindihan sina Atong kung bakit palagi siyang binubuli ng mga ito. Sa tingin naman niya ay hindi naaapektuhan ang mga tao sa kahit na anong paraan ng ginagawa niyang pakikipag-usap niya sa mga hayop. Sadyang nais lang ng mga ito na maramdaman na merong mga estudyanteng gaya niya na takot sa mga ito. Nang matapos na ang huling subject ni Najiro, ay nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng silid-aralan. Hindi niya na hinintay na makalapit pa sina Atong sa kanya dahil alam niyang aasarin lang siya ng mga yon bago siya umuwi. Habang naglalakad si Jiro, ay naramdaman niya ang lamig ng hangin ng dapit hapon. Maya-maya pa ay lumiko siya sa makipot na daang hindi sementado. Ang daan na yon ay papunta sa baryo kung saan siya nakatira.
kasama ang kanyang lolo Emong. Maya-maya pa ay natanaw na ni Jiro ang bahay nila na gawa sa kahoy at may bubong na yero. Sa harapan nun ay merong 2 puno ng mangga na tuwing tag-init ay hitik na hitik sa bunga. Mula sa bintana ay natanaw niya ang usok mula sa lutuan, senyales na naghahanda na si Lolo Emong ng hapunan. Pagpasok ni Jiro sa bahay ay naamoy niya ang halimuyak ng nilulutong sinigang na baboy. Nakita niyang nakaharap sa lutuan ang kanyang Lolo Emong. Nandito na po ako, Lolo. Abay, tama-tama dating mo, Jiro. Malapit na maluto to sinigang. Ilalagay ko na lang ang kangkong. Kumusta pala ang araw mo doon sa eskwelahan? Ayos lang naman po, Lolo. Sigurado ka ba? Wala bang nag-aaway sa'yo? Saglit na natigilan si Jiro, pero mabilis siyang ngumiti at umiling. Wala naman po, Lolo. Lahat po ng kaklase ko po ay kasundo ko. Hindi ko pala nasabi sa'yo nung isang araw. Nakasalubong ko ang guro mo sa palengke. Kinausap niya ako at ang sabi niya, may ilang kaklase mo na nang-aaway daw sa'yo. Tinatawanan ka raw dahil mahilig kang makipag-usap sa mga hayop. Lolo, wala po kayong dapat na ipag-alala. Ayos lang po ako talaga. Hindi ko na lang po sila pinapansin. Mabuti naman. Tama yun na po. Huwag mong hahayaang maapektuhan ka sa sinasabi ng iba. Wala kang ginagawang masama sa pakikipag-usap mo sa mga hayop. At isa pa, hindi karuwagan ang umiwas sa gulo. Opo, Lolo. Tatandaan ko po ang mga sinasabi nyo. Mabuti. O sige, magpalit ka na ng damit at kapag natapos na ako magluto, ay kakain na tayo. Sige po, Lolo. Agad na nagtungo si Jiro sa maliit na silid-tulugan nila ni Lolo Emong. Ipinatong niya ang kanyang bag sa maliit na bangkito malapit sa pinto. Kahit may bumabagabag sa isip niya, hindi niya ipinakita yun kay Lolo Emong. Hindi niya gustong mag-alala pa ito. Ayaw niyang malaman ito na natatakot na siya sa mga pambubuli na nararanasan niya sa eskwelahan. Matapos maghapunan, ay hinarap na ni Jiro ang kanyang mga takdang aralin. Nakalatag sa lamesa kung saan sila kumakain ang mga kwaderno at aklat niya. Sa gitna ay naroon ang isang gasera na may mga gamo-gamong naglalaro sa paligid ng maliit na apoy. Tila nawala sa sarili si Jiro nang mapatingin siya sa gamo-gamo. Hindi niya namalayan na nakahawak na siya sa palawit ng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang palawit ay isang bato na puti na ang hugis ay kalahating buwan. Makinis yun at malamig kapag hinahawakan. Pinaglaruan niya iyon sa kanyang mga daliri. Naalala ni Jiro ang kwento ng kanyang Lolo Emong kung paano siya nito natagpuan sa gubat. Noong siya ay isang sanggol pa lamang. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng isang malaking puno. Balot ng manipis na tela at ang kwintas na yun ay nakapalupot sa kanyang isang kamay. Ang sabi ni Lolo Emong, dapat ay palagi niyang suot ang kwintas para kung sakaling dumating ang araw na hanapin siya ng kanyang tunay na pamilya, ay madali siyang makikilala. Pero para kay Jiro, hindi na niya kailangang malaman kung sino ang kanyang tunay na mga magulang, sapagkat para sa kanya ay sapat na ang pagmamahal at pag-aaruga na natatanggap niya kay Lolo Emong. Si Lolo Emong kasi ang nag-alaga sa kanya, gumabay at nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal at pamilya. Para sa kanya, wala nang hihigit pa roon. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Jiro nang marinig niya ang boses ni Lolo Emong. Hindi niya namalayang nasa harapan na pala niya ang matanda. Ay, Lolo, sorry. May sinasabi ka po ba? Ang sabi ko, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Hindi ka na gumagalaw dyan sa ginagawa mo ah. Iniisip mo ba yung mga nang-aaway sa'yo sa eskwelahan? Hindi po, Lolo. Iniisip ko lang po kung ano kaya ang dahilan ng mga magulang ko kung bakit po nila ako iniwan dun sa gubat. Hindi ko rin alam yan na po. Tanging ang mga magulang mo lang
ang makakasagot sa tanong mo na yan. Hindi kaya dahil po galit sila sa akin o kaya naman hindi nila ako mahal? Umiling si Lolo Emong at marahang hinaplos ang ulo ni Jiro. Kung ano man ang dahilan nila, sigurado kung hindi yun basta-basta. At tignan mo sarili mo ngayon. Kahit lumaki kang wala sa piling nila, lumaki ka namang mabuting bata. Doon pa lang ay dapat ka nang magpasalamat. Dahil po yun sa mga pangaral at paalala niyo po sa akin, Lolo. Saka, nagpapasalamat din po ako na iniwan nila po ako sa gubat. Kasi dahil doon, ay napunta po ako sa inyo. Sige na, sige na. Baka humaba pa ang usapan natin na yan at magkaiyakan pa tayo dalawa. Tama na nga muna yan. At tapusin mo na yung takdang aralin mo para makatulog ka na. Natawa ng bahagya si Jiro at bumalik sa kanyang ginagawa. Naisip niya na kahit hindi niya kilala ang kanyang tunay na pamilya, ay hindi siya kailanman nakaramdam ng kakulangan dahil kay Lolo Emong. Marami pa rin siyang bagay na dapat ipagpasalamat sa kabila ng mga katanungan niya sa tunay niyang pagkatao. Isang umaga, habang naglalakad si Jiro papasok sa eskwelahan, ay nagulat siya nang may biglang maramdaman siyang isang malakas na tapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Atong na nakangiti ng malaki. Agad siyang kinabahan dahil naramdaman niya na may hindi magandang balak si Atong sa kanya. Anong kailangan mo, Atong? Kung tutuksin mo na naman ako, wag mo na ngayon, please lang. Grabe ka naman mag-isip sa akin. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Ayoko, hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Papasok na ako sa eskwelahan eh. Baka malate ako. Ang KJ mo naman, sandali lang tayo. Makakapasok ka pa sa school. Hindi talaga, Atong, pasensya na. Baka pagalitan ako ni Ma'am. Naningkit ang mga mata ni Atong at bumuntong hininga. Bumakas sa mukha nito ang pagkainis. Sige, kung ayaw mo, bubugbugin na lang kita. Gusto mo ba yun, ha? Napalunok si Jiro. Alam niyang hindi biro ang banta ni Atong sa kanya. Ilang beses na niyang nakitang sinakta nito ang iba nilang kaklase kapag hindi nasunod ang gusto nito. Kahit nais niyang panindigan ang kanyang pagtanggi, ay wala na siyang nagawa kundi ang sumama kay Atong. Tahimik siyang naglakad kasabay ni Atong palayo sa daan patungong eskwelahan. Ilang minuto lang ay nasa harapan na sila ng isang lumang bahay. Mataas ang bakod nun at sa harapan ay may isang malaking puno ng kaimito na hitik sa bunga. Anong gagawin natin dito, Atong? Ano pa? E di kukuha ng kaibito. Tignan mo, Jiro, ang daming bunga, oh. Nagpaalam ka ba sa may-ari ng punong yan? Huwag ka nang madaming tanong. Dami mo satsat eh. Wala naman tao dito, kaya wala makakahuli sa atin. Umakyat ka na, bilisan mo. Kasi baka dumating pa yung nakatira dyan. Ha? Bakit akong aakyat? Ikaw ang may gusto ng kay Mito, di ba? Saka ayoko, Atong. Pag nanakaw yan eh. Ang sabi ng lolo ko, masama magnakaw. Wala naman dito ang lolo mo eh. Kaya ayos lang yun. Ayoko talaga, Atong. Ikaw na lang ang umakyat. Papasok na ako sa school, ha? Aalis na sana si Jiro. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Atong ang kanyang braso. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Alam mo, ang dami mong arte sa katawan. Kapag sinabi kong aakyat ka, Jiro. O baka gusto mong dito pa kita gulpin? Nanginig sa takot si Jiro habang nakatitig kay Atong. Sigurado siya na kung hindi siya susunod ay sasaktan talaga siya nito. Napalunok siya at dahan-dahang umakyat sa bakod ng lumang bahay. Pagkasampa niya sa itaas, mabilis siyang bumaba sa bakuran at agad siyang sinundan ni Atong. Palinga-linga si Jiro. Kinakabahan siya dahil baka mamaya ay may makakita sa kanila. Ako na magbabantay sa ibaba. Iagis mo na lang sa akin yung mga bunga makukuha mo. Bilisan mo na, umakyat ka na! Napatingin si Jiro sa puno ng kaimito. Mataas yun, kaya medyo kinabahan siya. Pero wala na siyang nagawa, kundi simulan ang pag-akyat. Habang paakyat siya,
ay nagulat siya sa malakas at walang tigil na pagtahol ng aso. Nakita nila sa gilid ng bahay ang isang malaking asong itim. Nakatali yon sa isang posting bakal. Tila nagising ito sa presensya nilang dalawa. Galit na tumatahol ang aso sa kanila at tila nais nitong makawala mula sa pagkakatali. Naku Atong, may aso! Umalis na tayo, baka lapain pa tayo niyan! Nakatali naman eh! Tumigil ka na nga sa kakareklamo mo! Bilisan mo na! Hindi tayo aalis dito hanggat wala tayong nakukuhang kay Mito! Walang nagawa si Jiro, kundi ituloy ang pag-akyat. Maingat niyang pinili ang matatabang sanga upang masiguro na hindi siya malalaglag hanggang sa marating niya ang bahagi ng puno na may pinakamaraming bunga. Kumuha siya ng mga hinog na kay Mito at isa-isang ibinato pababa kay Atong na mabilis namang sinalo nito. Ngunit hindi tumigil ang aso sa pagtahol. Lalong lumalakas ang tahol ng aso hanggang sa nakita ni Jiro na naputol na ang tali ng aso. Nanlaki ang mga mata niya nang sumugod ang aso kay Atong. Atong! Takbo, bilis! Napasigaw sa takot si Atong. Nagmamadali itong umakyat sa bakod. Ngunit sa pagmamadali nito ay nakabitaw ito at bumagsak ito ng paupo sa lupa. Nang makita ni Jiro na ilang dipa na lang ang layo ng aso kay Atong, ay malakas siyang sumigaw. Wag! Tumigil ka! Biglang huminto ang aso na para bang naintindihan nito ang sinabi ni Jiro. Ngunit patuloy itong umangil habang ang mga mata ay nakapako pa rin kay Atong na nanginginig na sa takot. Mabilis na bumaba si Jiro mula sa puno. Lumapit siya sa aso at kinausap niya ito. Pasensya na. Alam kong mali ang ginagawa namin. Gusto lang kasi namin ng kay Mito. Pero wag kang mag-alala kasi aalis na kami. Basta't wag mo kaming sasaktan ha. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Tahimik na tumitig ang aso sa kanya. Tumalikod ito at bumalik sa tabi ng bakal na poste. Hindi na inisip muna ni Jiro kung paano niya nagawang mapasunod ang aso. Agad niyang tinulungan si Atong na makatayo. Hindi na ito umimik. Mabilis nilang inakyat ang bakod at tumalon sa labas. Matapos ang nakakatakot na pangyayari na yon, ay magkasabay nang naglakad sina Jiro at Atong papunta sa kanilang eskwelahan. Napansin ni Jiro ang pananahimik ni Atong. Nakatulala ito at bakas pa rin ang takot sa muka. Atong, ayos ka lang ba? Biglang tumigil si Atong sa paglalakad. Bago pa makapagtanong ulit si Jiro, ay nakita niyang namuo ang luha sa mga mata ni Atong. Bigla itong umatungal ng iyak at laking gulat ni Jiro nang bigla siyang yakapin ni Atong ng mahigpit. Marahan niyang itinulak si Atong palayo sa kanya at tinignan niya ito ng may pagtataka. Hoy, ano ka ba Atong? Ano nangyayari sa'yo? Jiro, ang akala ko kasi mamamatay na ako kanina eh. Akala ko lalapain na ako ng asong yun eh. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nakaligtas tayo. Jiro, salamat ah. Kahit palagi kitang inaaway at kahit lagi kitang tinutokso, iniligtas mo pa rin ako. Salamat. Sobrang bait mo talaga. Hindi porket hindi maganda ang trato mo sa akin, ay gusto na kita mapahamak. Siyempre, ililigtas pa rin kita. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, Jiro ah. Sorry talaga, hindi ko na uulitin yun. Atong, pinapatawad na kita. Hindi naman kasi ako nagtatanim ng galit sa isang tao eh. Salamat ulit, Jiro ah. Sobrang bait mo pala talaga at wala naman talaga akong dahilan para maging masama sa'yo. Nang iligtas mo ako kanina, napagtanto ko kung gaano ako kasama sa'yo noon. Tumingin si Atong kay Jiro habang bakas pa rin sa mukha nito ang pagsisisi. Kalimutan na lang natin yon, Atong. Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi ako marunong magtanim ng galit. Hayaan mo, Jiro. Bilang ganti sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko, hindi na kita aawain kahit kailan. At kung may mga away sa'yo, ako
Akong bahala sa kanila. Bubugbugin ko silang lahat. Gusto mo ba yon? Natawa ng bahagya si Jiro sa sinabing yun ni Atong. Atong, hindi mo na kailangan bugbugin ng mga nangaaway sa akin. Alam mo ba, na isa sa itinuro ng lolo ko sa akin na hindi sagot ang karahasan sa kahit na anong bagay. Saka, sigurado ko na wala na mga away sa akin. Kasi, ikaw lang naman ang umaaway sa akin eh. Okay na sa akin na naging magkaibigan na tayong dalawa ngayon. Kung yan ang gusto mo, sige. Susundin ko na lang. Maraming salamat, Atong ah. Tara na, baka malate pa tayo eh. Alam mo naman ng parusa kapag late sa first subject, di ba? Baka mapatayo tayo sa labas, ang init-init pa naman ngayon. Masayang nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Nang sandaling yun, ay walang pagsidlan ng kasiyahan si Jiro. Hindi niya akalain na sa araw na yun ay magiging magkaibigan na sila ni Atong. Nang malapit na sila sa kanilang eskwelahan, ay muling nagsalita si Atong. Oo nga pala, Jiro. Paano mo nga ba nagawang mapahinto yung aso kanina na kakagatin sana ako? Paano mo siya napasunod sa sinabi mo? Sa totoo lang, Atong, hindi ko rin alam eh. Nagtataka nga ako. Parang naiintindihan niya ako, no? Hindi kaya may kapangyarihan ka? Baka kaya mo makipag-usap sa mga hayop. Ano ka ba, Atong? Imposible naman yun. Hindi ako isang engkanto o superhero, no? Baka himala lang yung nangyari kanina o kaya naramdaman ng aso na wala naman talaga tayong balak na saktan siya. Hindi ba, ang sabi ng iba ay malakas ang pakiramdam ng mga aso at nararamdaman nila kung masama o hindi ang isang tao. Tumango-tango si Atong pero bakas pa rin sa mukha nito ang pagtataka. Bago pa sila magpatuloy sa usapan, narating na nila ang kanilang silid-aralan. Agad silang pumasok at naupo sa kani-kanilang mga upuan. Nang makaupo na si Jiro, ay tumingin siya sa labas ng bintana na nasa tabi niya. Hindi niya napigilang mapaisip kung ano ang totoong dahilan at tila naintindihan siya ng aso kanina. Pero dahil walang makuwang sagot, ay inalis niya na yon sa kanyang isipan. Napangiti na lang si Jiro dahil sa wakas ay tapos na ang mga araw na ibubuli siya ni Atong. Masaya siya na ang hindi magandang pagtrato sa kanya noon ni Atong ay nauwi sa hindi inaasahang pagiging magkaibigan nila. Simula ng araw na yon ay naging matalik na magkaibigan sina Jiro at Atong. Sa eskwelahan, palagi na silang magkasama. Sabay silang kumakain at nagtutulungan sa paggawa ng takdang aralin. Ang dating malupit at walang awa na si Atong ay unti-unting nagbago. Hindi na ito nangaaway at sa halip ay nagiging mapagprotektang kaibigan siya kay Jiro. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Jiro sa tabi ni Lolo Emong nang bigla siyang magising dahil sa mahinang pag-ungol ng matanda. Nang lingunin niya ito, ay napansin niyang balot ng malamig na pawis ang noo ng kanyang lolo at bahagya itong nanginginig. Dinaman niya ang noo at leeg nito at kinabahan siya dahil sobrang init ng kanyang lolo Emong. Napagtanto niya na mataas ang lagnat ng kanyang lolo. Agad siyang bumangon upang hanapin ang lalagyan ng mga gamot, ngunit wala na yung laman kahit isa. Napagpasyahan niyang lumabas upang bumili sa tindahan ng gamot. Binalikan niya si Lolo Emong at marahan itong ginising. Lolo, bibilan lang kita ng gamot sandali ah. Huwag ka mag-alala, babalik din kagad ako. Sobrang taas po kasi ng lagnat niyo eh. Wag na, Jiro. Gabi na. Bukas na lang ng umaga ako iinom ng gamot. Hindi po pwedeng hindi kayo makainom ng gamot ngayon, Lolo. Babalik din po ako kagad. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Mabilis na kumuha ng barya si Jiro at lumabas na siya ng bahay. Tahimik ang paligid habang naglalakad si Jiro sa madilim na kalsada. Sarado na ang lahat ng tindahan sa kanilang baryo, kaya napilitan siyang maglakad patungo sa kabilang baryo kung saan ay may bukas pang tindahan. Pagkatapos makabili ng gamot, agad siyang naglakad pabalik sa kanila. Mabilis ang kanyang mga hakbang dahil sa pag-aalala niya para sa kanyang lolo.
Ngunit habang naglalakad si Jiro, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Sa di kalayuan, may naaninag siyang mga nilalang na dahan-dahang naglalakad. Mahahaba ang mga braso ng mga yon, balingkinitan ang mga katawan, at may kakaibang kilos na hindi tulad ng mga normal na tao. Nagimbal siya nang mapagtanto na mga aswang ang mga yon. Natigilan siya sa takot at agad na nagtago sa silong ng isang bahay. Habang pigil ni Jiro ang kanyang paghinga sa silong ng bahay, ay napansin niya ang isang aso sa tabi niya. Nataranta siya at natakot na baka tumahol ito at makuha ang atensyon ng mga aswang. Dahan-dahan niyang tinapik ang ulo ng aso at bumulong. "Huwag kang maingay ha! Baka mamaya makita nila tayo!" Laking gulat ni Jiro nang tila naunawaan siya ng aso. Hindi nga ito tumahol kahit hindi siya nito kilala. Sa halip ay tahimik lang itong tumingin sa kanya. Nanatili si Jiro sa kanyang pinagtataguan at umasa siya na lilisan ang mga aswang nang hindi siya napapansin. Maya-maya pa ay sumilip si Jiro mula sa silong at nakita niya ang mga aswang na palapit sa bahay na kanyang kinaroroonan. Halos pigilan niya ang kanyang paghinga. Hindi siya gumalaw habang unti-unting lumalapit ang mga nilalang sa pinto ng bahay. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Napapitlag si Jiro nang wasaki ng mga aswang ang pinto ng bahay. Kasunod nun ay ang malalakas na sigawan mula sa loob. Nanginig si Jiro habang pinakikinggan ang mga panaghoy at sigaw ng mga taong nasa loob ng bahay. Narinig niya ang mga kalampag, ang mga yapak na nagmamadali at ang tunog ng mga kuko na pumupunit sa laman. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang lahat. Wala na ang sigawan at ang paghingi ng saklolo. Nakahawak si Jiro sa bibig niya habang pinipigilan ang kanyang sarili na humihikbi. Ilang sandali pa, nakita ni Jiro na lumabas na ang mga aswang sa bahay at naglakad palayo hanggang sa tuluyan ng mawala ang mga yon sa kanyang paningin. Nanatiling nakatulala si Jiro sa ilalim ng bahay. Hindi niya magawang gumalaw. Nang medyo naimasmasa na siya, ay marahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya tinapunan ng tingin ang loob ng bahay dahil alam niyang hindi maganda ang makikita niya roon. Pabilis siyang tumakbo pauwi sa kanila. Pagkarating ni Jiro sa kanilang bahay, ay nakita niya si Lolo Emong na nakaupo sa papag habang umiinom ng mainit na salabat. Napatingin ito sa kanya at agad nitong napansin ang kanyang namumutlang muka at nanginginig na katawan. Dali ka, Jiro. Bakit parang takot ka? May nagyari ba? Ayos ka lang ba po? Ano kasi Lolo may asong humabol po sa akin. Pero wag po kayong mag-alala kasi okay lang po ko. Tinitigan siya ng matanda na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Saglit itong nanahimik bago tumango. At sabi ko kasi sa'yo, delikado na lumabas ng 10 oras ng gabi. Butit nakabalik ka na maayos. Tumango si Jiro at agad niyang iniabot ang biniling gamot kay Lolo Emong. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at inabot yun sa matanda. Ito po ang tubig, Lolo. Inumin niyo na po ang gamot niyo. Kinuha yon ni Lolo Emong at agad na ininom ang gamot. Pilit nang ngumiti si Jiro, pero sa loob-loob niya ay hindi pa rin niya maalis sa isip niya ang nakitang karumal-dumal na pangyayari. Hindi niya alam kung kaya niyang sabihin yun kay Lolo Emong, pero nang sandaling iyon ay naisip niyang ilihim muna ang nangyari dahil baka mag-alala ang kanyang lolo. Nang sumunod na araw, nasa ilalim ng puno ng mangga na nasa likod ng isang lumang classroom si Jiro. Hawak niya ang isang banana cue at sa malamig na nasa plastic na merong straw. Hindi niya magawang kumain dahil ang isip niya ay patuloy na bumabalik sa nangyari noong nakaraang gabi. Nadidinig niya pa rin sa kanyang isipan ang makapanindig balahibong sigaw ng mga biktima ng aswang.
Kahit anong gawin niya, hindi niya maalis-alis sa isip niya ang mga eksenang yon. Napalunok si Jiro at hindi niya namalayang nanginginig na ang kanyang kamay. Bigla namang dumating si Atong at umupo ito sa tabi niya. May dala rin itong banana cue. Kanina pa kita hinahanap eh. Sabi ko na nga ba't nandito ka lang? Hindi pinansin ni Jiro si Atong. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan habang patuloy sa pagsasalita ang kanyang kaibigan. Narinig mo na ba ang balita, Jiro? Alam mo ba, kagabi, may isang pamilya raw na inatake ng mga aswang. Sa mismong loob ng bahay nila. Wala raw nakaligtas, patay lahat. Napalunok si Jiro. Narinig niya ang sinabi ni Atong, ngunit nanatili siyang walang imik. Nakakatakot na pala talaga ang lugar natin. Dati-rati, sabi lang na matatanda na may mga aswang daw dito. Pero ngayon, totoo na talaga. Gumagala na sila sa gabi. Hoy, kanina pa ako nagsasalita. Nakikinig ka ba? Nagising si Jiro sa malalim niyang pag-iisip. Agad siyang bumuntong hininga at bahagyang ngumiti ng pilit. Oo. Nakikinig ako, Atong. Parang hindi naman eh. Ano bang iniisip mo? Alam ko na yung nangyari kagabi. Ha? Paano? Kasi Atong, nakita ko sila. Yung mga aswang. Kagabi, pauwi na ako sa bahay nang may nakita ako mga aswang sa daan. Agad ako nagtago sa silong ng isang bahay. Akala ko ligtas na ako doon. Pero hindi ko alam na yung bahay na yun ang mismong papasukin ng mga aswang. Hala, totoo ba yung sinasabi mo? Totoo, Atong. Kaya nga, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay pa ako hanggang ngayon eh. Ang buong akala ko talaga ay makikita ko ng mga aswang na yun sa silong ng bahay. Pero ayos ka lang ba, ha, Jiro? Hindi ka ba sinaktan ng mga aswang? Hindi naman nila ako nakita doon sa silong. Pero yung takot, Atong. Yung takot, parang hindi na mawala sa isip ko. Pakiramdam ko, palagi silang nakasunod sa akin. Kahit kagabi, hindi ako makatulog ng maayos. Natahimik si Atong, pero nakita ni Jiro sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Hindi na rin nagsalita si Jiro at sinubukan niyang kumain. Nang tumunog na ang bell na hudyat na tapos na ang break time, ay magkasama silang bumalik sa kanilang silid-aralan. Tahimik na naglakad si Jiro pauwi sa kanilang bahay. Hanggang sa oras na yon ay nasa utak pa rin niya ang nangyari nung nakaraang gabi. Kahit kaunti ay hindi rin nabawasan ang takot na nakalukob sa buo niyang pagkatao. Pagdating ni Jiro sa kanilang bahay, nadatnan niya si Lolo Emong na naghihiwa ng mga gulay. Lumapit siya rito at nagmano. Lolo, bakit po kumilos na po kayo kaagad? Magpahinga na po muna kayo at ako na po ang tatapos niyan. Magpapalit lang po ako ng damit. Maayos na ang pakiramdam ko, Apo. Kaya ko na ito. Nakatulong din naman sa akin ng malaki yung pag-inom ng gamot kagabi. Maraming salamat. Oo nga pala. Alam mo na ba yung balita? May inatake daw ng aswang kagabi dito sa lugar natin. Yung pamilya ni Perneng. Aba, patay daw lahat maging yung dalawa nilang anak na binata. Nakakalungkot na isang gabi ay nawala silang lahat. Narinig ko na po ang balitang yan sa school, Lolo. May isa po akong kaklase na nagkwento sa akin. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, Jiro. Hindi na lang sa masasamang loob dapat tayo matakot, kundi sa mga kampo ng kadiliman ng mga aswang. Pero mabuti na lang, at yung humabol sa'yo kagabi ay aso lang at hindi aswang. Talagang pinoprotektahan ka pa rin ng ating Panginoong Diyos, Jiro. Magpasalamat ka. Hindi nakasagot si Jiro. Hindi pa niya masabi sa kanyang lolo na muntik na siyang mapabilang sa mga napatay na mga aswang noong nakaraang gabi. Pero Jiro, ito tatandaan mo ha. Maaaring hindi pa yun ang huling beses na may aatakin ng mga pesteng aswang na yun dito sa lugar natin. Kaya mag-iingat ka palagi. Huwag kang magpapagabi sa labas at huwag mong hahayaan na ikaw ang susunod nila maging biktima. Kung kailangan mong lumaban, abay lumaban ka.
Ramdam ni Jiro ang takot sa boses ng kanyang lolo. Kahit hindi nito sabihin ng direkta, alam niyang takot din ito, gaya niya. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa pamilyang pinaslang ng mga aswang, unti-unting binalot ng takot ang buong baryo. Sa pagsapit ng dapit hapon, nagmamadali nang umuwi ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Wala nang nagtatangka na manatili sa labas kapag madilim na. Ang mga tindahan ay nagsasara ng mas maaga at maging ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa kalsada kahit hindi pa lumulubog ang araw. Ang dating tahimik at payapang baryo ay napuno ng takot at pangamba, lalo na sa pagkagat ng dilim. Sa takot ng mga residente, nagpatayo ang ilan ng mga bakod na yari sa kawayan at matitinik na sanga upang protektahan ang kanilang mga bahay. Ang ilan ay nagsabit ng bawang sa kanilang pintuan, habang ang iba naman ay nag-iwan ng asin sa kani-kanilang mga bintana. Sa gabi, ang ilan ay nagsusunog ng gulong sa labas ng bahay dahil may paniniwala na ang ganung gawain ay makatutulong upang hindi sila lapitan ng mga aswang. Ngunit kahit na anong gawing pag-iingat ng lahat, isang bagay ang malinaw na wala nang nakakatulog ng mahimbing sa baryo ni Jiro. Isang gabi, biglang nagising si Jiro sa malakas na sigawan mula sa labas. Agad siyang napabangon at lumingon kay Lolo Emong. Nagawa niya ay napabalikwas din dahil sa kanilang narinig. May takot na napatingin si Jiro sa kanyang lolo. Lolo, ano nangyayari sa labas? Bakit may mga nagsisigawang mga tao? Mukhang umatake na naman ang mga aswang. Sandali, at sisiguraduhin kong hindi sila makakapasok dito. Tumayo si Lolo Emong mula sa papag at sumunod naman dito si Jiro. Lalo pang lumakas ang hiyawan ng mga tao. Bago pa sila makalapit sa pinto, ay bigla yung bumukas ng malakas at isang nakakatakot na aswang ang pumasok doon. Nanlilisik ang mga mata ng aswang at may tumutulong malapot na laway mula sa bibig nito. Umatras sila at mabilis na dinampot ni Lolo Emong ang itak na nakasabit sa dingding. Sinugod nito ang aswang pero naagaw ng aswang ang itak at malakas nitong itinulak sa sahig si Lolo Emong. Agad na lumapit si Jiro sa kanyang lolo. Tumakbo ka na, Jiro! Tumakas ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Hindi, Lolo! Hindi po kita kayang iwan dito, Lolo! Sa isang iglap, dinakma ng aswang ang braso ni Jiro at Lolo Emong. Marahas silang hinila ng aswang palabas ng bahay. Halos hindi makapagsalita si Jiro sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa labas, nagkalat ang mga tao na nanginginig sa takot habang nakaupo sa lupa. Wala nang nagawa ang maglolo kundi ang maupo na rin. Sa harapan ng mga tao ay may isang mas malaking aswang na nakatayo, mas matangkad kesa sa ibang aswang. May maitim na balat at matatalim na pangil. Naramdaman ni Jiro ang kaba sa kanyang dibdib nang magtagpo ang mga mata nila ni Atong na kasama rin sa mga biyag na naroon. Sa tingin ko, ay narito na kayong lahat. Magpapakilala muna ako para malaman niyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Ang pangalan ko ay Hidalgo at ako ang pinuno ng mga aswang na nasa inyong harapan. Nagtataka siguro kayo kung bakit kami narito. Isang babaylan ang nagsabi sa akin na nasa lugar na ito ang nag-iisang anak ng diwata ng buwan na si Libulan at hawak ng anak niya na yon ang mutya ng asong gubat. Tahimik lang ang lahat at walang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. May iba na nag-iiyakan habang magkayakap. Isa lang ang gusto kong mangyari. Isuko niyo sa akin ang anak ni Libulan o ibigay niyo sa akin ang mutya ng asong gubat. Hanggang hindi yun nangyayari, magpapatuloy ang aming pananalakay dito sa inyong lugar at marami pa ang magbubuwis ng buhay. Kaya kung naririnig ako ng anak ni Libulan, isuko mo na ang sarili mo sa akin at ang mutya kung ayaw mong marami pa kaming patayin.
Sandaling tinitigan ni Hidalgo ang mga tao bago ito tumalikod at naglakad palayo kasama ang mga alagad nitong aswang. Sa pag-alis ng mga aswang, bumalot ang katahimikan sa buong baryo. May ilang tao ang napahagulgol, samantalang ang iba'y yakap ang kani-kanilang pamilya. Si Jiro naman ay nanatiling nakatulala habang patuloy ang pagbalot ng takot sa kanyang puso. Naramdaman na lang niya ang paghawak ni Lolo Emong sa kanyang braso at marahan itong tumayo. Sumunod na rin si Jiro at walang imik na naglakad sila pabalik sa loob ng kanilang bahay. Pagdating sa bahay, parehas na naupo ang dalawa sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan. Pareho silang nakatulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sigawan ng mga tao, ang matatalim na mata ng mga aswang, at ang mga sinabi ni Hidalgo ay paulit-ulit na bumalik sa isip ni Jiro. Lolo, sino po kaya yung tinutukoy ni Hidalgo na anak ng diwata ng buwan? Hindi ko alam, Apo. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa diwata ng buwan na si Libulan. Maging ang sinabi niya na mutya ng asong gubat ay ngayon ko lang din narinig. Napabuntong hininga si Jiro. Lolo, ano nang gagawin natin? Dapat na po ba tayong umalis dito? Wala tayong ibang mapupuntahan, Jiro. Wala tayong magagawa kundi manatili. Ang magagawa na lang natin ay panatilihing ligtas ang ating mga sarili. Lolo, paano po kung malaman niyo po kung sino ang anak ni Libulan? Isusuko niyo po ba siya kay Hidalgo? Sandaling natahimik si Lolo Emong. Tumingin ito sa malayo na para bang sinusukat ang bigat ng tanong ni Jiro. Hindi ko alam, Apo. Mahirap mamili kung buhay ng isa o buhay ng mas nakararami. Hindi nakaimik si Jiro. Mas lalo siyang natakot sa posibilidad na baka isa sa mga kakilala o malapit sa kanya ang hinahanap ni Hidalgo na anak ni Libulan. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod pa na araw. Pero sigurado siyang simula pa lang yun ng bangungot sa kanilang baryo. Isang umaga, nasa loob ng kanilang silid-aralan si Jiro. Nakaupo siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Wala pa ang guro nila, kaya maingay ang buong klase. May nagkwekwentuhan, may naglalaro. May ilan ding labas-pasok sa pinto. Bigla niyang nakita si Atong na papalapit sa kanya. Umupo si Atong sa bakanting upuan sa tabi niya. Oh, anong ginagawa mo rito? Baka dumating na si Ma'am. Late naman palagi yun si Ma'am eh. Sigurado ako na mamaya pa yung darating. May itatanong lang ako sa'yo, Jiro. Kilala mo ba kung sino sa baryo natin ang anak ng diwata ng buwan? Hindi ko rin kilala eh. Hindi ko alam. Wala akong idea kung sino. Kahit nga si Lolo Emong, wala ring alam sa bagay na yan eh. Alam mo bang halos lahat ng tao sa atin ay hinahanap na kung sino ang anak ni Libulan? Narinig ko na ang balak ng ibang tao ay maibigay yung anak ni Libulan pati yung mutya bago muling mangyari ang susunod na pagsalakay ng mga aswang. Biglang kinabahan si Jiro. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Pero sana kung sino man yung anak ni Libulan ay siya na mismo magsuko ng sarili niya kay Hidalgo para matapos na ang lahat ng ito. Natatakot na kasi ako sa susunod na pag-atake ng mga aswang sa lugar natin eh. Magsasalita pa sana si Jiro, pero hindi niya na nagawa nang biglang pumasok ang kanilang guro. Nagpaalam na si Atong at nagmamadali itong bumalik sa upuan nito na nasa unahan. Tahimik na napatingin si Jiro sa blankong pisara habang nag-iisip. Naintindihan niya kung bakit gano'n na lang kadesperado ang mga tao sa lugar nila na maibigay ang gusto ni Hidalgo. Ngunit hindi niya rin maintindihan kung bakit tila kinakabahan siya ng sobra. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumala ang takot at pag-aalala ng mga tao sa baryo nila. Halos araw-araw ay may pulutong ng mga kalalakihan na nagtitipon-tipon sa gitna ng plaza at nag-uusap patungkol sa kung sino ang maaaring anak ng diwata ng buwan.
May mga nagbabahay-bahay at nagtatanong kung may napansin ba sila ng isang tao na kakaiba sa kanilang baryo. Maging ang matatanda sa kanilang baryo ay nagsimula ng magukay sa kanilang mga alaala at sinubukang alalahanin kung may kakaibang bata bang isinilang noon na maaaring may kaugnayan sa diwata ng buwan na si Libulan. Kasabay ng lumalalang takot ay ang pagkahati ng mga tao. May mga naniniwalang dapat nilang protektahan ang anak ni Libulan, ngunit mas marami ang gustong isuko ito kay Hidalgo upang matapos na ang takot nila sa mga aswang. May mga usap-usapan ding may ilang pamilya na nagbalak ng umalis sa baryo bago pa bumalik ang mga aswang. Sa kabila ng lahat, walang makapagbigay ng tiyak na sagot kung sino nga ba talaga ang anak ng diwata, kaya't ang bawat bata at binatilyo ay pinagdududahan ng karamihan na maaaring anak yon ni Libulan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Jiro, ay bigla siyang nahulog sa isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nasa gitna siya ng malawak na kagubatan. Bilog ang buwan, kaya kahit paano ay nakikita ni Jiro ang kapaligiran. Mula sa unahan niya ay nakita niya ang isang napakagandang babae. Mahaba ang buhok na tila kumikislap sa kadiliman. At ang puting kasuotan nito ay tila sumasayaw sa mahinang ihip ng hangin. Ngunit sa kabila ng taglay na kagandahan ng babae ay makikitang puno ng takot ang mukha nito. Nagmamadali itong tumatakbo sa gitna ng kagubatan habang bitbit ang isang sanggol na mahigpit nitong yakap-yakap. Huminto ang babae sa ilalim ng isang malaking puno. Luminga ito bago nito maingat na inilapag ang sanggol sa tabi ng isang puno. Inayos ng babae ang puting telang nakabalot sa sanggol. Walang patid ang pag-agos ng luha ng babae. Marahan itong hinaplos ang maliit na mukha ng sanggol bago ito mabilis na tumakbo palayo. Hahabulin sana ni Jiro ang babae, ngunit mabilis itong nawala sa paningin niya at hindi na niya nakita kung saan ito nagpunta. Tila naglaho ito na parang bula sa hangin. Nilapitan ni Jiro ang sanggol na iniwan ng babae. Yumukod siya at hinawi niya ang puting tela na nakatakip dito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang kwintas na gaya ng kwintas niya na nakapalupot sa isang kamay ng sanggol. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Umangat ang kamay ni Jiro para hawakan ang sanggol. Ngunit bago pa man lumapat ang kamay niya rito, ay may isang malakas na puwersa ang humigop sa kanya. Pakiramdam niya ay tinangay siya ng isang ipo-ipo. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at matigas na lupa. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Labis siya nagtaka dahil wala na siya sa kanyang kwarto, kundi nasa gitna na siya ng kagubatan habang bilog ang buwan, gaya ng nasa kanyang panaginip. Teka, paano ako napunta rito? Palinga-linga si Jiro habang tumatayo. Pinakiramdaman niya ang paligid. Marahan siyang lumingon sa kanyang likuran at doon niya nakita ang parehong babae mula sa kanyang panaginip. Naglakad ito palapit sa kanya at huminto ilang di pa lang ang layo sa kanya. Bahagya namang napaatras si Jiro. Sino po kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Ikaw po ba nagdala sa akin dito? Huwag kang matakot, Jiro. Ako si Libulan. Libulan? Ang diwata ng buwan? Niloloko niyo po ba ako? Totoo ang aking sinasabi sa'yo, Jiro. Ako nga si Libulan. O sige, kung ikaw talaga si Libulan, sabihin mo nga sa akin kung sino ang anak mo na nakatira dito sa baryo namin. Kailangan na namin siya maisuko sa mga aswang para matigil ang pagsalaki at pagpatay nila sa lugar namin. Sandaling natahimik si Libulan. Matiim itong nakatingin kay Jiro, habang ang mahahaba nitong buhok ay sumasayaw ng mabagal sa hangin. Ikaw, Jiro. Ikaw ang aking anak.
na hinahanap ng mga aswang. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang sinasabi mo. Paano mo ako magiging anak? Isa kang diwata. Dahil ikaw ang iniwan kong sanggol noon sa gubat at ang suot mong kwintas, iniwan ko yan sa'yo bilang tanda na ikaw ay aking anak. Napalunok si Jiro nang hina ang kanyang tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Pinilit niyang sinabi sa kanyang sarili na hindi yun totoo. Hindi. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo lang ako. Hindi ako anak ng isang diwata. Tao ako. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero nagsasabi ako ng totoo. Iniwan kita sa gubat dahil nais kang patayin ng mga kalahi kong diwata. Isang kasalanan sa amin noon ang magkaroon ng anak mula sa isang mortal. Pinili kong iligtas ka sa halip na ipaglaban ka. Nanginig ang mga kamay ni Jiro. May kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Sa pagkakataon na yon, ay hindi niya na napigilan ang umiyak. Nangihina siyang napaluhod. Naramdaman niya ang katotohanan sa sinabi ni Libulan. Lumapit si Libulan sa kanya. Yumukod ito at hinaplos siya nito sa kanyang pisngi. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay naramdaman niya ang pagmamahal nito sa kanya. Parin mo ko, anak. Kinailangan kong gawin yon para iligtas ka. Hindi ko akalain na pansamantala lamang pala ang kaligtasan mo sa mundo ng mga tao dahil may mga aswang na nais kunin sa'yo ang mutya ng asong gubat. Ano? Nasa akin ang mutya ng asong gubat? Oo, Jiro. Sanggol ka pa lang ay tangan mo na ang mutya ng asong gubat. Ang kwintas na suot mo, yan ang mutya ng asong gubat. Hinawakan ni Jiro ang palawit ng kanyang kwintas at matama niya itong tinitigan. Hindi siya makapaniwala na ang bagay na yon ang hinahanap ng mga aswang na maaaring magligtas sa baryo nila at sa lahat ng taong nakatira doon. Kung ganon, ano pong dapat kong gawin? May dalawa kang pagpipilian, anak. Maaari kang sumama sa akin sa mundo ng mga diwata. Kapag ginawa mo yun, magagawa kong buuin ang dugo mong diwata. Magiging isa kang ganap na nilalang ng liwanag. At hindi ka na mahahabol pa ng mga aswang. Ano po yung isa kong pagpipilian? Maaari kang manatili sa mundo ng mga mortal upang harapin ang mga aswang at ipaglalaban mo ang mga mahal mo sa buhay. Natahimik si Jiro. Sa isipan niya, naisip niya si Lolo Emong at si Atong na nag-iisa niyang kaibigan. Bukod doon, ay naisip niya rin ang mga tao sa baryo nila na patuloy na nabubuhay sa takot at pangamba. Kung pipiliin ko po manatili rito, paano ko po lalabanan si Hidalgo? Ang sagot ay nasa kwintas mo, anak. Ang mutya ng asong gubat. Isa itong sandata laban sa kasamaan. Ngunit nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Kung ganun po, paano ko magagamit ang mutya ng asong gubat para labanan po ang mga aswang? Ang mutyang yan ay hindi pangkaraniwan. Isa itong makapangyarihang mutya na may natatanging kakayahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa oras na magising, ang kapangyarihan nito ay magiging mas malakas ka at mas mabilis kumpara sa isang normal na tao. Lahat ng sandata na iyong hahawakan ay magiging makapangyarihan. Magagawa mo maunawaan ang lahat ng uri ng hayop. Kung dati, ikaw lang ang nakikipag-usap sa kanila, ngayon ay makakausap mo at maiintindihan sila. At hindi lang yon, magkakaroon ka rin ng kakayahang maganyong lobo o isang asong gubat kapag bilog ang buwan. Sa anyong yon, mas magiging malakas ka at mas makapangyarihan. At kapag tuwing bilog ang buwan, mararating mo ang rurok
ng iyong kapangyarihan. Napalunok si Jiro. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot sa dami ng kayang gawin ng mutya ng asong gubat. Hindi niya kailanman inakala na may ganun pala siyang kakayahan. Ngunit dahil sa mga nalaman niya tungkol sa mutya ng asong gubat, ay isang bagay ang kanyang napagtanto. Hindi pala talaga pwedeng mapunta kay Hidalgo ang mutya. Tama ka, anak. Kung mapupunta ito sa kanya, gagamitin niya lang ito sa kasamaan. At huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya na titigil siya sa pagsalakay sa inyong baryo kahit makuha niya ang mutya. Magpapatuloy pa rin siya sa kanyang layunin na magasik ng lagim, hindi lang sa baryo niyo, kundi sa iba pang mga lugar. Kung ganon, wala na talaga akong ibang pagpipilian. Hindi ko hahayaang mapunta sa kanya ang mutya. Hindi ko hahayaang sirain nila ang baryo namin. Buo na ang desisyon kong manatili rito upang labanan sina Hidalgo. Hindi na ako nagulat sa pinili mo, Jiro. Alam kong malaki ang pagmamahal mo sa baryong kinalakihan mo. Iginagalang ko ang iyong desisyon. At sa sandaling magising ka, ay magigising rin ang kapangyarihan ng mutya ng asong gubat. At huwag kang mag-alala, anak, dahil kusa mong matututunan kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan ng mutya ng asong gubat. Bago pa man makapagsalita si Jiro, ay nakaramdam siya ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Unti-unting nagdilim ang paligid niya hanggang sa tuluyan na siyang malugmok sa mahimbing na pagtulog. Isang marahang pagyugyug sa kanyang balikat ang gumising kay Jiro. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang muka ng kanyang lolo Emong. Maliwanag na ang paligid at nang igala niya ang paningin sa paligid, ay napagtanto niyang nakabalik na siya sa bahay nila. Lolo, ano pong nangyari? Jiro, bumangon ka na. Ba't malilate ka na sa eskwela? Masyado yatang napasarapan tulog mo ah. Sige na, bumangon ka na at mag-almusal ka na bago pumasok. Napabalikwa si Jiro ng bangon nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo Emong. Agad niyang tinungo ang bintana. Sa labas ay natanaw niyang mataas na ang araw. Naku po, malilate na nga po ako, Lolo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang uniforme at nagmamadaling nagbihis. Hindi na niya naisip ang panaginip niya dahil ang tanging laman ng isip niya ng mga sandaling yun ay kung paano siya aabot sa klase nila nang hindi napapagalitan ng kanyang guro. Kinuha ni Jiro ang kanyang bag at isinukbit yun sa kanyang likod. Lolo, hindi na po ako makakapag-almusal. Kailangan ko na pong umalis. Malilate na po ako. Aba, teka lang. Hindi ka pwedeng umalis nang walang laman ng tiyan mo. Sa school na lang po ako kakain, Lolo. Nang makuha na niya ang baon niyang pera, ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay at patakbong tinahak niya ang daan papuntang eskwelahan. Tinawag pa siya ni Lolo Emong para mag-almusal, ngunit hindi na niya pinakinggan ang kanyang lolo. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa gilid na ng kalsada si Jiro. Mabilis na lang siyang naglakad dahil medyo napagod na siya sa pagtakbo. Maya-maya ay isang tricycle ang huminto sa tabi niya. Nakita niya si Atong na sumungaw mula sa loob at kumaway sa kanya. Jiro, sakay na! Sabay na tayo papunta sa school! Wag na, Atong. Maglalakad na lang ako. Wala akong pamasahe. Ano ka ba? Ako nang bahala sa pamasahe mo. Ako na magbabayad. Sumakay ka na, sige na. Malilate ka kapag naglakad ka lang. Alam ni Jiro na tama si Atong. Ang masaklap pa, kapag na-late siya, ay baka pauwiin pa siya ng kanilang guro, lalo na kung hindi maganda ang gising nito. Kaya naman, tinanggap na lang niya ang offer ni Atong at sumakay na siya sa tricycle. Nang makasakay si Jiro, ay mabilis na umandar ang tricycle papunta sa kanilang eskwelahan. Hindi naman nagtagal, nakarating na sila sa harap ng kanilang paaralan. Agad na bumaba sina Jiro at Atong at tumakbo sila ng mabilis patungo sa gate. Atong, salamat ng panlilibre mo sa akin ng pamasahe, ah. Sa susunod, ako naman ang taya.
Sus, kahit wag na, maliit na bagay lang yun. Mabilis na pumasok si Jiro sa loob ng paaralan. Nang makarating sila sa kanilang silid, ay nakahinga sila ng maluwag dahil wala pa roon ang kanilang guro para sa kanilang unang subject. Sa nakalipas na maghapon ni Jiro sa paaralan, ay hindi niya maalis sa kanyang isip na siya pala ang anak ng diwata ng buwan na si Libulan na hinahanap ni Hidalgo. Hanggang sa sandaling yun, ay hindi niya pa alam kung paano tatanggapin ang katotohanan yon, lalo na at napakabilis ng mga pangyayari. Kahit sinabi ni Libulan sa kanya ang mga kapangyarihan ng mutya, ay wala siyang ideya kung paano yun gagamitin. Napakaraming tanong sa kanyang isipan, kagaya ng sapat ba ang kapangyarihan ng mutya ng asong gubat upang mapabagsak niya sina Hidalgo. Alam niya na kahit gaano pa kalakas ang mutya, kung hindi naman niya alam yon kung paano gamitin ng tama, ay wala rin itong silbi. Hindi rin alam ni Jiro kung anong mas nakakatakot, ang panganib na dala ng mga aswang o ang posibilidad na mabigo siya sa tungkulin niyang ipagtanggol ang baryo at ang mga mahal niya sa buhay. Kinagabihan, tahimik na kumakain sina Jiro at Lolo Emong ng hapunan. Ilang beses nang tinangka ni Jiro na magsalita patungkol sa pagiging anak niya ni Libulan, pero sa tuwing ibubukas niya ang kanyang bibig ay tila may pumipigil sa kanya. Natatakot siya na baka hindi matanggap ni Lolo Emong na hindi siya normal na tao. Naisip niya na baka katakutan siya nito. Panay ang sulyap ni Jiro sa kanyang lolo sa pag-asang makakahanap siya ng lakas ng loob, pero bigo siya. Jiro, iho, ayos ka lang ba? Parang kanina ka pa hindi mapakali dyan ah. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala po, Lolo. Iniisip ko lang po yung banta ni Hidalgo. Hanggang ngayon po kasi wala pa rin nakakaalam kung sino po ang anak ni Libulan. Kaya nga dapat ay maging handa tayo palagi. Dahil sigurado ko na anumang oras ay aatake na naman ang mga aswang dito sa baryo natin. Hindi na nagsalita pa si Jiro hanggang sa matapos na silang kumain. Habang naghuhugas si Lolo Emong ng pinagkainan nila, ay naging abala na si Jiro sa pagsagot ng kanyang mga takdang aralin. Ngunit wala roon ang kanyang atensyon, kundi sa pag-iisip kung paano niya gagamitin ang mutya ng asong gubat kung sakaling muling umatake sina Hidalgo. Maya-maya pa ay nagkatinginan sina ni Jiro at Lolo Emong nang may marinig silang sigawan mula sa labas. Bukod doon ay umalingaw-ngaw din ang nakakatakot na pag-angil ng mga aswang. Diyos ko, dumating na ang ikinakatakot ko. Umatake na naman ang mga aswang. Agad na naisip ni Jiro na yun na ang tamang pagkakataon para subukan niya ang kapangyarihan ng mutya ng asong gubat. Kaya lang ay hindi niya alam kung paano niya yun gagamitin, gayong magkasama sila ni Lolo Emong. Hindi siya handa na malaman ito na siya ang anak ng diwata ng buwan. Mabilis na lumapit si Lolo Emong kay Jiro. Mahigpit niya tong hinawakan sa kamay. Ano pong gagawin natin, Lolo? Magdadasal tayo. Yun lang ang kaya natin gawin sa ngayon. Magkasabay silang lumuhod sa harap ng kanilang maliit na altar. Habang taimtim na nagdarasal si Lolo Emong, ay panay ang linga ni Jiro sa paligid. Patuloy ang kaguluhan sa labas ng kanilang bahay at patuloy rin si Jiro sa pag-isip ng paraan kung paano siya makakatakas. Ilang minuto na ang lumipas pero wala pa ring tigil ang sigawan ng mga tao sa labas. May mga humihingi ng tulong at may mga umiiyak. Tumingin si Jiro kay Lolo Emong na mariing nakapikit habang patuloy na bumibigkas ng panalangin. Naisip niya na wala na siyang mapagpipilian kundi ang umalis at lumabas sa kanilang bahay upang matulungan niya ang mga tao. Mabilis na tumayo at tumakbo palabas ng bahay si Jiro. Labis na nagulat ang lolo niya sa kanyang ginawa. Jiro! Saan ka pupunta? Abay pambihira kang bata ka! Bumalik ka rito!
Narinig ni Jiro ang sigaw ng kanyang lolo, ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya huminto sa pagtakbo dahil ang tanging nasa isip niya ay ang labanan ang mga aswang. Mabilis siyang nagtungo sa likod ng kanilang bahay at tinungo niya ang makapal na talahiban. Hindi niya alintana ang matatalas na dahon na humihiwa sa kanyang balat. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa marating niya ang kagubatan. Patuloy na tumakbo si Jiro hanggang sa naisipan niyang huminto. Paglinga niya sa paligid ay napansin niyang tahimik na nakamasid sa kanya ang halos lahat ng hayop sa gubat. Mga kwago sa sanga, mga usa sa pagitan ng mga puno, mga asong gubat, at iba't ibang uri ng ibon, baboy ramo, ahas, at kung ano-ano pang mga hayop. Tila naroon ang lahat ng hayop upang magbigay sa kanya ng suporta sa kanyang gagawin. Tumingala si Jiro at nasinagan siya ng liwanag mula sa bilog na buwan. Naalala niya ang sinabi ni Libulan na mas magiging malakas siya kapag bilog ang buwan. Sa pagkakataon na yon, ay hinawakan na ni Jiro ang mutya ng asong gubat na nakasabit sa kanyang leeg. Mahigpit niya tong pinisil at naramdaman niya ang init nun sa kanyang palad. Kailangan kita. Tulungan mo ko. Nakikiusap ako sa iyo, mutya. Ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Kailangan kong tulungan ang mga tao sa aming baryo. Hindi ko sila maaaring pabayaan. Biglang lumiwanag ang mutya at ang liwanag na yon ay unti-unti siyang nilamon. Naramdaman ni Jiro ang mainit na enerhiya na gumapang sa buo niyang katawan. Naging malalim ang paghinga niya, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang pagsikip ng mga kalamnan niya at ang pagbanat ng lahat ng parte ng kanyang katawan. Napayuko si Jiro, parang may kung anong napupunit sa loob niya, ngunit hindi siya nasasaktan. Pakiramdam niya ay lumalakas siya, lumalaki at nagbabago. Ang mga daliri ni Jiro ay dahan-dahang humaba, habang ang mga kuko niya ay tumulis na parang mga matatalas na patalim. Ang balat niya ay tinubuan ng malambot ngunit mahahabang puting balahibo. Naramdaman niya ang pagtalas ng kanyang pandinig, pandama at paningin. Hanggang sa sumabog ang liwanag at tuluyan nang natapos ang pagbabagong anyo ni Jiro. Tuluyan na siyang naging isang asong gubat na may puting balahibo. Marahan siyang tumayo sa kanyang 4 na paa. Ang katawan niya ngayon ay puno ng lakas at kapangyarihan na alam niyang magagamit niya sa pakikipaglaban sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Huminga si Jiro ng malalim at isang malakas na alulong ang kanyang pinakawalan. Tumingin siya sa direksyon kung saan naroon ang kanilang baryo at mabilis siyang tumakbo sa direksyon na yon. Sa bawat takbang niya ay ramdam niya ang kakaibang lakas na meron siya. Habang palapit si Jiro sa baryo, ay naamoy niya kagad ang lansa ng dugo sa hangin. Narinig niya ang iyakan ng mga tao, ang pagtili ng mga bata, at ang nakakapanindig balahibong halakhak ng mga aswang. Nang makarating na si Jiro sa baryo, ay bumungad sa kanya ang kaguluhan. Ang mga aswang ay nagwawala, sinisira ang mga bahay at inaatake ang mga tao. Mabilis na nagpunta sa gitna si Jiro at lahat ay napatingin sa kanya. Takot ang bumakas sa mukha ng mga tao nang makita siya ng mga ito, habang ang mga aswang naman ay huminto sa pag-atake. Naramdaman niya na nasindak ang mga aswang sa kanya. Mula sa kumpul ng mga aswang ay lumabas si Hidalgo. May malapad na ngiti ito habang matiim na nakatingin sa kanya. Sa wakas, nagpakita na rin ang anak ni Libulan. Hindi na natin kailangan maglaban. Ibigay mo lang sa akin ang mutya ng asong gubat. Kapag ginawa mo yun, ay hihinto na kami sa aming pag-atake at wala nang mamamatay. Naningkit ang mga mata ni Jiro. Alam niyang kasinungalingan lang ang sinasabi ni Hidalgo. Kaya naman, isang malakas na alulong ang pinakawalan niya bilang hudyat ng pagtutol niya
sa sinabi ng pinuno ng mga aswang. Hindi na hinintay ni Jiro na muling magsalita si Hidalgo at buong bilis siyang sumugod dito. Nagliyab sa galit ang kanyang puso. Ang lupa ay yumanig sa bigat ng kanyang hakbang. Ngunit bago pa siya makalapit kay Hidalgo, ay ilang aswang ang sumulpot mula sa kung saan at humarang sa kanya. Isang aswang ang lumundag patungo sa kanya. Mabilis siyang umikot at sinipa niya ito gamit ang mga paa niya sa likuran. Tumalsik ang aswang at bumagsak ito sa iba pang mga aswang. Muli siyang humarap at isa pang aswang ang sumugod sa kanya. Agad niya tong inundayan ng isang matalim na kagat sa leeg. Naputol ang ulo nito at agad itong bumagsak sa lupa. Dalawa pang aswang ang umatake mula sa kanyang tagiliran. Ngunit mas mabilis si Jiro kumpara sa mga yon. Umiwas siya at inilusot ang sarili sa pagitan ng mga ito at kinalmot niya gamit ang kanyang matatalas na kuko. Bumaon yun sa dibdib ng dalawang aswang. Napasigaw ang mga yon sa labis na sakit. Nang marahas na alisin ni Jiro ang pagkakabaon ng kuko niya sa dalawang aswang, ay sumambulat ang dugo ng mga yon at tuluyan ng binawian ng buhay ang dalawa. May isa pang sumugod mula sa likod ni Jiro. Naamoy niya ito bago pa man ito makalapit. Malakas niyang hinampas ang aswang na nasa likod niya gamit ang kanyang buntot. Lumipad ito sa ere at malakas na humampas ang likod nito sa isang malaking puno. Isa-isang sinakmal ni Jiro ang mga aswang na nakapalibot sa kanya. Pinunit niya ang laman ng mga ito at winasak ang mga katawan gamit ang kanyang matatalim na kuko at pangil. Ang lupa ay nadiligan ng itim na dugo ng mga aswang at ang mga sigaw ng mga ito dahil sa sakit ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hanggang sa isang utos mula kay Hidalgo ang nagpahinto sa mga aswang. Tama na! Umatras na muna tayo! Hindi pa tayo tapos, anak ni Libulan. Babalik kami at sisiguraduhin kung mapapatay ka na namin sa muli nating pagkikita! Mabilis na umatras ang mga aswang kasama si Hidalgo. Hahabulin sana ni Jiro ang mga yon, ngunit mabilis na naglaho ang mga yon sa dilim. Bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang mga tao ay nanatiling nakatulala at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Tinignan ng lahat si Jiro. Ang ilan ay nanginginig sa takot. Alam ni Jiro na hindi pa alam ng mga tao kung kakampi ba siya o gaya rin siya ng mga aswang na pumapatay ng mga tao. Nang makita ni Jiro na palapit sa kanya si Lolo Emong, ay mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa gubat. Walang tigil sa pagtakbo si Jiro hanggang sa marating na niya ang kagubatan. Habang tumatakbo siya, ay naramdaman niya ang init ng mutya na nasa loob ng kanyang katawan. Napahinto siya nang magliwanag ang buo niyang katawan at unti-unti siyang bumalik sa pagiging tao. Hinigop ng mutya ng asong gubat ang liwanag hanggang sa tuluyan ng naglaho ang liwanag na yon. Habol ni Jiro ang kanyang paghinga. Pagod na pagod siya sa naging laban niya kanina. Ngunit hindi niya maitatanggi na napakasaya niya dahil napatunayan niyang totoo ang kapangyarihan ng mutya. Bukod doon ay nagawa pa niyang mapaatras ang mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, isang malamig na hangin ang naramdaman ni Jiro. May nakita siyang liwanag sa kanyang harapan at mula roon ay lumitaw ang kanyang ina na si Libulan. Nakangiti ito at bakas sa muka ang labis na kasiyahan. Nagagalak ako at ligtas ka, anak. Binabati rin kita dahil nagawa mong ipakita sa mga aswang ang iyong tapang at lakas. Ngunit hindi pa dito natatapos ang laban, anak. Hanggat hindi mo napapatay si Hidalgo, hindi titigil ang kadilimang bumabalot sa baryo nyo. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito, kaya kailangan mo siyang tapusin sa lalong madaling panahon. Napakagat ng labi si Jiro. Alam niya na kahit napaalis niya ang mga aswang sa gabing yon, ay babalik at babalik pa rin ang mga ito. Hindi siya maaaring maging kampante hanggat hindi niya nawawakasan ang buhay
ni Hidalgo. Salamat po sa lahat ng itinuro niyo sa akin, Ina. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na may pagtanggol ang aming baryo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Maraang lumapit si Jiro. Ang tanging nais niya ng sandaling yon ay maramdaman ang yakap ng isang ina. Kaya naman, hindi na siya nagkaroon ng pagdadalawang isip na yakapin ng mahigpit si Libulan. Nagulat si Libulan, ngunit agad din itong gumanti ng yakap. Isa yung mahigpit na yakap na punong-puno ng pagmamahal. Sa unang pagkakataon, hindi na itinanggi ni Jiro sa kanyang sarili na may dugo siyang diwata. Buong puso niya nang tinanggap ang katotohanan na yon dahil napagtanto niya na kung hindi dahil sa ina niyang si Libulan ay hindi niya magagawa ang nagawa niyang kabayanihan ng gabing yon. Matapos na makausap ni Jiro si Libulan, ay naglakad na siya pabalik sa kanilang bahay. Nang matanaw niya ang kanilang bahay, ay nakita niya si Lolo Emong na nakaupo sa may hagdan. Nang lumapit siya rito, ay agad itong tumayo at sinalubong siya. Jiro, pabihira ka, bata ka sa kamagaling. Bakit ka tumakbo kanina? Pasensya na po, Lolo. Natakot po kasi ako nang marinig kong may mga aswang na umaatake. Baka po pumasok po sila sa loob ng bahay kaya po tumakbo po ako at nagtago po ako sa gubat. Saglit na natahimik si Lolo Emong bago bumuntong hininga. Pasaway ka talaga, bata ka. Pero hayaan mo na yon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pero sana naman, kung nais mo magtago, sabihin mo muna sa akin para alam ko at hindi ako nag-aalala sa'yo. Opo, Lolo. Biglaan po kasi. Hindi na po mauulit. Pero alam mo ba ang nangyari kanina? May isang malaking puting asong gubat ang dumating. Nilabanan nito ang mga aswang at napaatras niya ang mga aswang. Kung hindi dahil sa asong gubat na yon, baka mas marami pang namatay na mga tao. Talaga po? Ibig sabihin, meron na po pala tayong tagapagtanggol laban sa mga aswang. Sana nga. Sana totoo ngang tagapagtanggol ang asong gubat na yon. Hindi nakaimik si Jiro. Nais niyang sabihin sa lolo niya na hindi nito dapat pagdudahan ang puting asong gubat sa layunin nito kung bakit ito nakipaglaban sa mga aswang. Pero mas pinili niyang manahimik na lamang. Hala, sige na. Bukas na lang natin pag-usapan ito at matulog ka na. Alam kong pagod ka rin. Tumango si Jiro. Pumasok na sila sa kanilang bahay at dumiretso sila sa papag. Pagkahiga ni Jiro ay agad niyang naramdaman ang pagod mula sa naging laban niya kanina. Sa isang iglap, napapikit siya at agad na nilamon ng mahimbing na pagtulog. Maliwanag na nang magising si Jiro. Napahikab siya at tumingin sa paligid. Medyo tanghali na. Alam niya na hindi siya ginising ng lolo niya dahil wala siyang pasok sa eskwelahan. Bumangon na siya at nagtungo sa hapagkainan. May nakahain na doon na kanin, pritong isda at pritong itlog. Nagtimpla siya ng kape at nagsimula na siyang mag-almusal. Napangiti si Jiro nang maalala ang nangyari nung nakaraang gabi. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagbago siya ng anyo at naging isa siyang asong gubat. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Lolo Emong na may dalang isang bayong na puno ng gulay. Aba, gising ka na pala, Jiro. Mabuti, para may katulong ako magluto mamaya. Saan po kayo galing, Lolo? Nagpunta ako sa palengke kanina. Habang papunta nga ako ron, ay nakasalubong ko yung kaklase mong si Atong. Hinahanap ka nga eh. At sabi ko ay tulog ka pa. At sabi niya, mahihiramin daw siyang libro sa'yo. Sabi ko puntahan ka na lang rito. Nagpunta na ba siya? Hindi pa po. Tuloy-tuloy po kasi ang tulog ko eh. Malamang nagpunta na yun dito at hindi ka nalang ginising nang kunin niya yung libro na hinihiram niya sa'yo. Magsasalita pa sana si Jiro nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang leeg. Napahawak siya roon at nanlamig siya nang mapagtanto na wala na sa leeg niya ang kwintas. Tumayo siya
at agad na bumalik sa higaan. Hinanap niya sa mga unan at kumot ang kwintas, ngunit hindi niya yon natagpuan. Bumalik si Jiro kay Lolo Emong upang magtanong. Lolo, nakita niyo po ba yung kwintas ko? Nawawala po eh. Aba, kanina ko pa nga napapansin na hindi mo yung suot. Ang akala ko hinubad mo muna. Napalunok si Jiro. Isa lang ang naisip niyang posibilidad kung bakit wala ang kwintas niya. Tanging si Atong ang naisip niyang salarin dahil ito lamang ang pumasok sa bahay nila. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at tinungo ang bahay ni na Atong. Walang tao roon nang dumating siya pero nakabukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Jiro at iginala niya ang mata sa paligid. Sa isang maliit na lamesa ay nakita niya ang kanyang kwintas. Agad niya yung nilapitan at kinuha. Hindi niya maintindihan kung bakit yun kinuha ni Atong. Gayong sigurado siyang walang alam si Atong sa kung ano talaga ang kwintas niya. Aalis na sana si Jiro pero pagharap niya ay nakita niya ang kaibigang si Atong na nakatayo sa may pintuan. Namumutla ito habang nakatingin sa kwintas na hawak ni Jiro. Ibalik mo sa akin ang kwintas, Jiro! Kailangan kong ibigay ang kay Hidalgo para matapos na ang pagsalakay ng mga aswang sa baryo natin! Nagulantang si Jiro sa kanyang narinig. Alam mo kung ano ang kwintas ko na to? Oo, alam ko na yan ang mutya ng asong gubat at hindi lang yun ang nalaman ko. Alam ko na rin kung sino ka. Ikaw ang anak ng diwata ng buwan na si Libulan. Matamang nakatitig si Jiro kay Atong habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa mutya. Hindi niya alam kung paanong nalaman ni Atong ang kanyang lihim. Paano mo nalaman ng lahat ng yon, Atong? Sinundan ko kagabi ang puting asong gubat nang mapaatras niya ang mga aswang. Nakita ko na ang asong gubat at ikaw ay iisa. Nakita ko rin na nakipag-usap ka kay Libulan at base sa pag-uusap nyo, alam kong ikaw ang anak niya. Kaya Jiro, ibigay mo na lang kay Hidalgo ang mutya. Kapag ginawa mo yun, titigil na ang mga aswang sa pagsalakay nila sa baryo natin. Hindi na tayo mabubuhay sa takot. Hindi totoo yan, Atong. Kung ibibigay ko kay Hidalgo ang mutya, mas lalo lang siyang lalakas. Hindi siya titigil sa kasamaan niya. Kahit mapunta pa sa kanya ang mutya, ay sigurado kung hindi siya titigil sa pagsalakay sa baryo natin. Hindi solusyon ng pagsuko, Atong. Kailangan labanan natin si Hidalgo. At gagawin ko ang lahat para tapusin ang kasamaan niya. Pinapangako ko yun. Nanatiling tahimik si Atong. Maya-maya pa ay nanginig ang balikat nito hanggang sa bumagsak ang mga luha nito. Nilapitan nito si Jiro at tinapik ito sa balikat. Patawad, Jiro. Natakot lang kasi ako eh. Ayoko may masaktan at mamatay pa kaya kinuha ko sa iyo mutya para ibigay sana kay Hidalgo. Hindi ko naisip na malaki ang posibilidad na nagsisinungaling siya sa ipinangako niya na sa oras na maibigay natin sa kanya ang mutya ay titigil siya sa pag-atake. Naiintindihan kita, Atong. Alam kong natatakot ka at hindi kita masisisi. Pero sana, magtiwala ka sa akin. Hindi ako papayag na manaig ang kasamaan ni Hidalgo. Tatapusin ko siya at ang paghahasik niya ng lagim. Pero sana ay wala mo nang ibang makakaalam sa nalaman mo tungkol sa akin, ha? Mangako ka, Atong. Mangako ka na wala kang ibang pagsasabihan. Pangako, Jiro. Walang makakaalam ng sikreto natin. Patawad ulit. Patawarin mo ko. Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Jiro. Matapos yun, ay nagpaalam na siya kay Atong at nagsimula na siyang maglakad pabalik sa bahay nila. Lumipas ang ilang gabi na tahimik ang baryo ni Jiro. Walang mga aswang na sumalakay pero hindi naging kampante si Jiro. Naniniwala siya na muling sasalakay sina Hidalgo sa gabing hindi nila inaasahan. At hindi nga nagkamali si Jiro. Isang gabi, muling nagising sina Jiro at Lolo Emong sa malalakas na sigawan ng mga tao. Lumapit sila sa bintana at sumilip.
Nagkalat ang mga aswang sa labas at sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Hidalgo na may malaking ngiti sa labi. Lumabas ka, anak ni Libulan! Magpakita ka sa akin! Ngayon mo ko harapin! Alam ni Jiro na hindi na siya dapat magsayang ng oras at kailangan niya ng kumilos. Mabilis siyang tumakbo palabas, pero bago pa siya makarating sa pintuan, ay mahigpit siyang hinawakan ni Lolo Emong sa kanyang braso. Saan ka pupunta, Jiro? Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi na kita hayaang magtago na naman sa kung saan. Lolo, hindi po ako magtatago. Lalaban po ako. Lalabanan ko po si Hidalgo. Ano bang pinagsasasabi mo, bata ka? Nahihibang ka na ba, Jiro? Huminga ng malalim si Jiro at napagtanto niyang yun na ang tamang oras para malaman ng lolo niya ang buong katotohanan. Lolo, wag po kayo mabibigla sa sasabihin ko po sa inyo. Ang totoo po, ako po ang puting asong gubat. At ang kwintas ko, ito po ang mutya ng asong gubat. Ako po ang anak ni Libulan na hinahanap ni Hidalgo. Wag po kayo mag-alala, Lolo. Kaya ko pong labanan si Hidalgo. Magtiwala lang po kayo sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Lolo Emo habang nakatitig kay Jiro. Bakas sa mukha nito ang pagkabigla. Nang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya, ay agad siyang tumakbo palabas ng bahay at nagtungo siya sa likod ng kanilang bahay. Doon ay pumikit siya at hinawakan ang mutya. Sinubukan niyang maging asong gubat pero hindi siya nagtagumpay na magbagong anyo. Napatingala si Jiro sa kalangitan at doon niya napagtanto na hindi bilog ang buwan. Nanlamig siya nang mapagtanto niyang wala siyang kakayahan na maging isang asong gubat. Pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang itak na nakapatong sa ibabaw ng mga panggatong na kahoy. Matapos yun, ay malalaki ang mga hakbang na lumabas siya sa kanilang bakuran upang harapin sina Hidalgo. Nagtungo si Jiro sa sentro ng kaguluhan habang may bitbit na itak. Nang makita niya si Hidalgo na nakatalikod sa gawi niya, ay hindi siya nagdalawang isip na tawagin ang pansin nito. Hidalgo! Ako ang hinahanap mo! Ako ang anak ni Libulan! Mabilis na lumingon si Hidalgo at malakas na tumawa. Ikaw nga ba ang anak ni Libulan? Ngunit bakit wala ka sa inyong asong gubat? Alam ko na. Dahil hindi bilog ang buwan ngayon. Tama ba ako? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang kahinaan mo? Bata, sinabi sa akin ng isang babaylan na hindi ka magiging asong gubat kapag hindi buo ang buwan. Asong gubat man ako o hindi, pababagsakin pa rin kita! Kung ganoon, patunayan mong kaya mo ko, anak ni Libulan. Matapos yung sabihin ni Hidalgo, ay mabilis na kumilos ang mga aswang at sabay-sabay na lumundag ang mga yon papunta kay Jiro. Ngunit hindi umatras si Jiro at mas lalo pa niyang hinigpitan ang kapit niya sa kanyang itak. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang kamay ng isang aswang na umatake sa kanya. Isa pang aswang ang sumugod mula sa kanyang kanan. Ngunit mabilis niyang iniwasan ang matatalim nitong kuko at sinaksak niya ito sa tiyan. Hanggang sa pinahinto ni Hidalgo ang mga aswang sa pag-atake kay Jiro. Lumayo ang mga aswang kay Jiro at humakbang si Hidalgo palapit sa kanya. Gusto ko na ako mismo ang papatay sa'yo. At kapag napatay na kita, kukunin ko na sa'yo ang mutya ng asong gubat. Masyadong mataas ang pangarap mo, Hidalgo. Sa tingin mo ba, ay papayag ako na makuha mo ang mutya? Tumiim ang bagang ni Hidalgo at mabilis itong sumugod kay Jiro. Sinalubong ni Jiro si Hidalgo at iniwasan niya ang mga kuko nito na muntik nang bumaon sa mukha niya. Ngunit sa pag-iwas niya ay biglang sumulpot si Hidalgo sa likod niya at nagawa siya nitong kalmutin sa likod. Napadapa si Jiro sa lupa at nakita niya ang mga tao
na nakatingin sa kanya. Bakas sa mga mata ng mga yon ang pag-asa na magagawa niyang talunin si Hidalgo. Nakita niya rin si Lolo Emong at naramdaman niya ang tiwala nito sa kanya. Tumayo si Jiro pero agad siyang inatake ni Hidalgo at bumaon ang mga kuko nito sa tiyan niya. Napaluhod siya uli sa lupa habang habol ang paghinga. Napagtanto niya na hindi sapat ang lakas at kapangyarihan niya para talunin si Hidalgo kapag wala siya sa anyong asong gubat. Nasaan na ang yabang mo kanina, bata? Wala kang laban sa kagaya ko! Bumagsak si Jiro sa lupa habang walang tigil ang pagbalong ng dugo sa mga sugat niya. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kahit nangihina ay pilit pa rin siyang tumayo. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya at ubod lakas siyang sumigaw. Mga hayop sa kagubatan! Tinatawag ko kayong lahat! Tulungan niyo akong paslangin ang mga halimaw na to! Ilang segundo lamang ang lumipas bago nagsimulang magkaroon ng kakaibang presensya sa paligid. May mga ibon na lumipad galing sa kagubatan. May mga ahas din na dumating. Maging ang mga baboy ramo ay lumabas mula sa masukal na kakahuyan. At ang iba pang mababangis na hayop mula sa gubat ay dumating bilang tugon sa pagsamo ni Jiro. Nagulat si Hidalgo nang makita ang pagdating ng mga hayop. Sabay-sabay na sinugod ng mga hayop si Hidalgo. Tinuka ito ng mga ibon sa muka. Ang mga ahas naman ay mabilis na gumapang sa katawan nito at nilingkis ito upang hindi makagalaw si Hidalgo. Ang iba namang hayop ay kinagat si Hidalgo. Walang nagawa si Hidalgo kundi ang sumigaw habang pinupuksa ito ng mga hayop. Nang makita ni Jiro na labis nang nahihirapan si Hidalgo, ay inutusan niya ang mga hayop na lubayan na si Hidalgo. Nang lumayo ang mga hayop kay Hidalgo, ay ginamit niya ang natitira niyang lakas at tumakbo siya ng mabilis patungo kay Hidalgo. Buong puwersa niyang itinarak ang itak sa tapat mismo ng puso ni Hidalgo na labis nitong ikinabigla. Nang hugutin ni Jiro ang itak, ay umikot siya at pinadaan niya ang talim ng itak sa leeg nito na agad nitong ikinasawi. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang katawan ng pinuno ng mga aswang na si Hidalgo. Nang makita ng mga aswang ang kamatayan ng pinuno ng mga ito, ay takot na umatras at tumakas sa mga ito. Hinayaan lang ni Jiro na makatakas ang mga alagad ni Hidalgo, ngunit hindi niya kinalimutan na magbanta. Subukan niyong bumalik pa rito at sisiguraduhin kong magagaya kayo sa sinapit ng pinuno niyo! Walang tigil sa pagtakbo ang mga aswang hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga yon sa dilim. Nang wala na ang mga aswang, ay tinignan ni Jiro ang bangkay ni Hidalgo. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang mapatay ang pinuno ng mga aswang kahit wala siya sa anyong asong gubat. Ngunit alam niya na hindi niya yun magagawa kung hindi dahil sa tulong ng mga hayop sa gubat. Kaya buong puso niyang pinasalamatan ang mga yon. Nang bumalik na ang mga hayop sa gubat, ay nagbunyi ang lahat ng mga tao at lahat ay nagpasalamat kay Jiro. Maging si Atong ay masayang masaya at niyakap pa siya nito. Matapos siyang yakapin ni Atong, ay nagmamadaling lumapit si Jiro kay Lolo Emong at mahigpit niya itong niyakap. Lolo, tapos na po! Tapos na! Patay na po si Hidalgo! Ipinagmamalaki kita, Jiro. Hindi ako nagkamali na sinunod ko ang sinabi mo kanina na magtiwala ako sa iyo. Kaya naman kahit nakikita kong natatalo ka na, ay naniwala pa rin akong magtatagumpay ka. Maraming salamat po, Lolo. Pero, hindi po ba kayo natatakot sa akin ngayong nalaman niyo na po kung sino talaga ako? Kahit ano o kung sino ka pa man, tanggap kita, Jiro. Ikaw pa rin ang apo ko.
Ikaw pa rin ang Jiro na nakita ko sa gubat at pinalaki ko. Wala akong dahilan para matakot sa iyo, Apo. Nang marinig yun ni Jiro, ay tuluyan ng bumagsak ang mga luha niya dahil sa labis na kasiyahan. Bukod sa pagpaslang kay Hidalgo, ang pagtanggap sa kanya ni Lolo Emong, ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay niya ng gabi na yon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo ni Jiro. Sa kabila ng katotohanang naiiba si Jiro sa lahat, tinanggap siya ng mga tao bilang isang bayani. Kasama si Lolo Emong, namuhay si Jiro ng tahimik at payapa. Paminsan-minsan, umaalis si Jiro upang makipagkita kay Libulan sa kagubatan. Bagamat nagdesisyon si Jiro na manirahan sa mundo ng mga tao, ay hindi pa rin huminto si Libulan na gampanan ang pagiging ina nito kay Jiro. Nang sandaling yun, ay wala nang mahihiling pa si Jiro, kundi ang maging habang buhay na ang kapayapaan sa baryo nila na minsang sinubok ng kadiliman, ngunit sa huli, ang liwanag at kabutihan pa rin ang namayagpag.